Alright. So, as we move on, so muli po, Happy Mother's Day sa lahat. So, let's open up our Bible in Ecclesiastes, na-advance ako, Proverbs 19, verse 21. Yan. Kung wala pa po kayong Bible, no, pwede po natin basahin dito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Basahin po ulit natin ng may pananampalataya. 1, 2, 3, go. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. At pag-usapan po natin sa umagang ito in the topic of the purpose of existence. Amen. Sabi mo sa katabi mo, do you know your purpose? Kasi, katulad ng binasa natin kanina, marami ang plano ng tao. Tama po ba? Pero, ang purpose ng Diyos ang normaling nag-prevail. At alam niyo po, for the past 2 weeks, sunod-sunod po yung mga kapatiran po natin na nawalan ng mahal sa buhay. Kasama na po kami doon, yung aking pong pinakapunong lola or titang pinakapanganay ng lola ko po sa magkakapatid, no, ay kinuha na rin ni Lord. Napansin ko, maraming tao, tapos tayo po ay nag-encourage sa pamilya po ni Sister Geran na ganun din, na nawalan din po ng mahal sa buhay ang kanila din naman pong lola, na magkatabi kami ng kwarto po sa sa St. Peter. Sabi ko nga, alam mo, binibiro ko pa pangalan po kasi ng lola ni Geran, Nanay Ba. Kasi doon sa St. Peter po, no, iba't ibang edad, no, may nakikita ko sa tarpaulin, may mga yung open and close parenthesis na pangalan. Siguro doon sila mas kilala. Halimbawa, yung sa baba, Jerry, si Mang Jerry. So, habang papunta kami na St. Peter, binibiro ko yung mga kapamilya ko, sabi ko, uy, si Mang Jerry, namatay na rin pala. Sabi sa akin ng mga kamag-anak ko, kilala mo ba yun? Hindi, nakita ko lang yung tarpaulin sa baba. Tapos, pag-akit ko ng second floor, kasi second floor din po kami, sabi ko, kita mo, pati si Nanay Ba, kinuha na rin pala ni Lord. Sabi ng mga kapatid ko, sino na naman sinasabi? Uy, si Nanay Ba? O nga, kilala mo? Hindi rin. Yung pala, ironically, lola pala yun ni Sister Geran. And napansin ko, no, maraming tao, they really don't know their purpose of existence. Many of us trying to just exist, living on a day by day, but do we really know our purpose? And my hope and prayer na samahan po tayo ni Lord lahat at maunawaan po natin ano nga ba talaga ang purpose ng ating mga buhay. Bakit nga ba tayo nabubuhay pa sa mundong ibabaw na ito? Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na kami ay makapakinig ng iyong salita. Salamat Lord sa panibagong buhay sa kabila na marami po ang hopeless, marami ang helpless na nangyayari sa mundong ito. But here you are, Lord God. Ito po kami, Panginoon, ay patuloy mo pong pinagpapala, pinalalakas, at binibigyan ng opportunity, Lord God, na makarinig ng iyong salita. Kaya mo po kami, Panginoon, samahan mo po kami sapagkat lagi po namin sasabihin, apart from you, we can do nothing. We need your Holy Spirit. We need your presence. We need your guidance. We need your anointing to be with us this morning. Itago mo naman po ko sa likuran. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan naman natin muli ang ating Panginoon. At tayo pong lahat ay makakaupo. So the purpose of existence. Marami po sa atin, bata pa lamang tayo, marami na tayong pinaplano sa buhay. Tama po ba? Nung bata kayo, na itatanong na lagi sa inyo, ano ang gusto mo paglaki mo? Tama? Katulad ng mga pinsan ko po sa Patay, dahil gabi-gabi po kami nandun. So, nagkaroon kami ng parang mini reunion ng family, no? May mga pamangkin po ko, pinsan na marami na po pala sila. So normally, tinatanong ko, what do you want to be when you grow up? Natanong na po ba sa inyo yan nung bata pa kayo? At maybe baka hanggang ngayon tinatanong pa rin. No? Kasi literal po sa atin na tayo bilang tao, marami tayong plano sa ating mga puso. Ano ang course na ating kukunin? Ano ang ating trabahong a-applyan? Kaya naman, maalala natin, may plano tayo bilang tao at normal po yun. Sabi nga sa sa market world, if you fail to plan, you are planning to fail. Kapag hindi ka marunong magplano, para mo nang nagpaplano kang pumalpak sa buhay. That's why we're gonna talk about the purpose of existence. Kasi at the end of the day pala, ang purpose pa rin ng Diyos ang magpe-prevail.
Kaya nawa tayo po bilang mga Kristiyano, maunawaan na natin ano nga ba yung purpose, bakit tayo nabubuhay. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, bakit ka gumising ng maaga ngayon? Ha? Bakit kaya? Okay? Bakit kaya ikaw ay pumunta ng church ngayon? Ha? Bakit mahal mo yung asawa mo? Bakit ka nasa church? And normally, we have a lot of whys sa buhay. Tama po ba? Even ang mga bata, kapag ka sinabi mong, maligo na. Bakit? Lagi may tanong. Di ba? May mga anak tayong ganyan. Magugas ka ng pinggan. Bakit? Yung pupunta tayo sa ganito. Bakit? Lagi na lamang napupuno tayo ng sagot ng why. And it's same thing with our personal life. Sabi nga po ni Fyodor Dostoyevsky, siguro siya ay Russian, the mystery of human existing lies not in just staying alive. Hindi yung ikaw ay literal na buhay lang humihinga pa. But the mystery of human existing is finding something to live for. Kaya pala, di ba may commercial yung Nescafe, para kanino ka gumabangon? Para kanino ka gumigising? Bakit mo ginagawa ang pagtatrabaho? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na iyan? So the mystery of human existing, hindi lang yung basta gumising ka ng umaga. Salamat, ginising pa tayo ni Lord. But, do you know or did you ever found something to live for? Alam mo na ba yung purpose? Why do you exist? There was a famous song na sinulat po ng Beatles or ni John Lennon. Ang ganda po ng lyrics nito, hoping or longing for something. Sabi niya dito, pakipindot nga kapatid, yan. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, no above us, only sky. Imagine all the people living for today. And technically, this song is really longing for something. Na parang, imagine na lang natin, pwede ba ngayon lang tayo nabubuhay? Because they know, deep inside in our hearts, alam nating lahat na pag tayo ay namatay, there's eternal that is waiting in us. Tama ba? Eternal kasama ang Diyos or eternal sa impyerno kasama ang parusa ng Diyos at kasama ni Satanas. And many of us, really lang, nabibigatan tayo sa buhay, nagiging para tayong bulag, boyfriend dito, girlfriend doon, inom dito, bisyo dito, ano pa ba? Yung mga bagay na ginagawa natin because we don't really know our purpose of existence. Sabi mo sa katabi mo, bless tayo ni Lord sa umagang ito. Maunawaan natin, ano ba yung purpose ng existence natin? Sabi nga po ni Pablo Picasso, one of the great painter na sikat po sa buong mundo, the meaning of life is to find your gift. Una daw, para sa kanya, ang meaning daw ng buhay, maunawaan mo, ano yung regalo sa iyo ng Diyos? What is your gift? What is your talent? And then, the purpose of life is to give it away. Kasi para saan ang gift na meron ka sa buhay kung hindi mo siya gagamitin? Ganda na sinabi ni Pablo Picasso, no? But today, we're gonna talk about in the book of Ecclesiastes na kung saan punong-puno po ito ng wisdom, ng knowledge patungkol sa ating buhay, patungkol sa ating purpose. And book of Ecclesiastes po, sa original Hebrew word nito, ang name po nito is gatherer, teacher, or preacher. At alam naman po natin, ang sumulat nito, walang iba po kundi si King Solomon, the wisest man ever lived, the richest man ever lived, and even the powerful king ever lived in the history of mankind. Siya rin po yung sumulat ng Proverbs. Okay? Ang buhay po ni King Solomon, normally, nasa 2 Chronicles. At pagka po pinag-usapan ang fame, ang success, ang rich, ang wisdom, or even knowledge, technically, halos lahat na kay King Solomon na. Kilala naman po natin si King Solomon. King Solomon is the son of David mula doon sa kanyang pagkakasala kay Bathsheba. Grabe si Lord, no? Imagine, kahit nagkamali si David, yung unang anak, kinuha ni Lord dahil parusa kay David sa kanyang pangangalo niya. Pero through that sin kay Bathsheba, doon din ginamit ng Diyos para may panganak ang pinakamatalinong hari na nabuhay sa mundo, which is walang iba po kundi si King Solomon. Napakayaman ni King Solomon. Actually nga daw po, if we are going to convert yung yaman ni King Solomon in our generation now, hindi kayang sukatin. Siguro kung si Elon Musk ang pinakamayaman sa buong mundo ngayon, baka wala pa siya sa kalahati
yaman ni King Solomon. Kasi even yung mga ordinaryong display lang sa bahay ni King Solomon, sa kanyang palasyo, puno ng ginto. Imagine that. Di ba? Kung pag-uusapan yung mga chariots niya, almost 12,000 chariots ang kanyang panlaban. Ang dami rin niyang mga ships na pangdigma, pati yung pagpunta niya ng iba't ibang lugar. Kumbaga, sobrang yaman. Alam nyo, isa sa bakit kaya ginawa ni Lord John, dahil nung tinanong ng Diyos si King Solomon, nung na-please ang Diyos sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Tayo kaya, pag tinanong tayo ni Lord ngayon, what do you want the Lord wants to give you? Anong gusto mong ibigay sa iyo ni Lord? I'm telling you, madalas ang sasabihin natin, may kinalaman sa material na bagay. Tama? Gusto natin, pera. Gusto natin katanyagan. Gusto natin sasakyan, bahay, maayos na pamilya. Pero alam niyo po, bakit mas lalong na-please ang Diyos sa kanya? Nung tinanong ng Diyos si King Solomon, ano ang gusto niyang makuha or ibigay sa kanya ng Diyos, simple lang po ang hiningi niya, wisdom. Kaya siguro siya ang naging pinakamatalino at pinakamagaling na hari that time. At alam niyo po, dahil na-please sa kanya ang Lord, sabi niya, hindi lang kita bibigyan ng wisdom, bibigyan pa kita ng blessing. Kaya nga po, siya ang naging pinakamayamang hari that time, ang pinaka-powerful. At sa sobrang powerful niya po, even sa mga babae, alam niyo po ba, ilan na naging babae ni Solomon sa kanyang buhay? Almost. Sino may makakahula ba? Ha? Actually, nasa 1,000. Grabe, no? Kaya kung sa tingin mo, babaero ka na, wala ka pa sa kalingkingan ni Solomon eh. Di ba? Kasi imagine, 700 wives and 300 concubines. Ibig sabihin po nun, kasi that time, kapag ikaw ay malakas na kingdom, sikat na kingdom, makikipag-alay sa iyo yung ibang karyan para hindi mo sila sakupin. At madalas, ang kabayaran para maging alay tayo, yung anak ng hari, ibibigay sa iyo bilang asawa. So imagine si King Solomon, almost every 3 years bago niya balikan yung isang asawa niya. O di ba parang anong ulit pangalan mo? It's been 3 years. Simula ulit tayo nagkita. Grabe siya, di ba? Sobrang dami. But you know what? In spite of all the success, in spite of all the richness, the wealth, in spite of all the fame, in spite of all the highest position, at madalas, yun naman ang hinahangad nating tao. Tama ba? Nakaka-relate tayo kay King Solomon na gusto rin natin maging katulad niya. Mayaman, pinagpala, makapangyarihan, maraming koneksyon. Kaya kita nyo, ang government nagpapatayan para sa posisyon. Tama? Ilan na po ang public government officials ang namatay during this election. Madalas nasa probinsya. Why? Kasi they are longing for position. They are longing for power, and they are longing for pera para magtatlong pilang. Okay? Whatever it is. Pero, tingnan niyo po si King Solomon, in spite that he has all of those things. Sinulat niya po yung book of Ecclesiastes on the latter part of his life sapagkat matanda na po siya noon. Siguro malapit na rin siyang kunin ni Lord. At ito daw yung mga naobserbahan niya sa kanyang buhay all throughout. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 1, verse 1 to 2. Sabay-sabay nga po natin basahin. Papindot na nga lang bro. Yan. 1, 2, 3, go. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Imagine, 4 na beses sinabi yung meaningless. On the latter part of his life, in spite of all the wealth, in spite of all the fame, in spite of all the power, position, and everything that this world has to offer, sinabi niya at dinescribe niya ang buhay ng isang walang kwenta. Meaningless. Meaningless. May kayamanan, meaningless. Merong pamilya, meaningless. Merong mga bagay na kayang ilok ng mundo. Sabi niya, utterly meaningless, and everything is meaningless. Pati ba kayamanan para sa kanya, meaningless. And you know, the meaningless meaning that time is a breath or mist or vapor. Yung tipong mabilis ka lang nawawala. Ganun niya dinescribe ang buhay na meaningless. Tapos tayo,
Nakakagawa tayo ng masama for the purpose of magkaroon lang tayo ng self-pleasure. Tama ba? Siguro, akala, maybe Solomon thought that kapag marami siyang stuff, marami siyang bagay, it will equivalent to him as life. Pero sabi niya, meaningless. Ayaw gumana nung aking clicker pasundan. Ikaw na alam mo na bro, magpindot. Okay? So sabi niya, in spite of everything that I have, I still describe life as meaningless. Now question, bakit nga ba nasabi ni King Solomon, why is life meaningless? Bakit nga ba meaningless ang buhay? Nasa kanya ng lahat Well, in fact, lahat nga ng meron siya, yun yung nilolong na karamihan sa atin. Even ako po, nung una, yun din ang mga nilolong ko, mga pang-personal, pang-selfish, pang-material, pang-temporal na bagay. Pero base po sa kanyang sinabi, number one observation ni King Solomon sa buhay is life is monotonous. Kaya life is meaningless for him. Naobserbahan niya sa kanyang buhay that life is monotonous. Ibig sabihin po, paikot-ikot lang ang buhay. Kaya nga karamihan, kung ano ang ninuno na nangyari sa ninuno natin, normally yun din yung nangyayari sa atin. Paikot-ikot lang. Kaya sabi ni King Solomon, Ecclesiastes chapter 1, verse 9 in NIV version, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Yung ugali mo ngayon, thousands of years ago, may ganyan ding ugali. Maaaring iba na lang yung way of living natin kasi that time wala pang kotse, di ba? Pero meron na silang mga chariots, may mga kabayo na sila. Doon, yung horsepower ng sasakyan, literal na horse yung ginagamit nila. Okay? Tayo ngayon kasi more on, engine. Okay? Paulit-ulit lang ang buhay. Yung ginagawa, napansin niyo ba maging sa atin, mabubuhay ka, mamamatay ka din. Yung mga lalo, yung na-realize ko nung nandun ako sa pangalan nito, nasa St. Peter ako for how many nights. Pati yung mga matatanda, normally pare-pares na lang ng routine ng buhay. Tama? Nagbata tayo, pinanganak, tatanda, mag-aaral, makakapagtapos, magtatrabaho, magpapamilya, makakapagbakasyon, tapos eventually magre-retired, magpe-pensyon, hanggang sa kunin ka na lang din ni Lord. Paulit-ulit ang buhay. Yung pala yung na-observe ni Solomon. Kaya sabi niya, life is meaningless. But you know what? The good thing is, sinabi naman niya, under the sun. And we're gonna discuss that later. Ano ba ibig sabihin ng under the sun? Kasi yan naman ay based on his observation. Maging pati sa ating, alam niyo yun, normal na ginagawa sa buhay. Gigising, papasok, magtatrabaho, mangangarap, matutulog, tapos paulit-ulit. Even yung mga passion that time, tingnan niyo po, from 1993 to 2013, inuulit lang yung mga passion kung ano yung mga style nila noon. Napansin niyo ba? Maging sa karamihan kasi mga kalalakihan yung nakikita kong paulit-ulit yung fashion, walang bago. Nagmumukha lang bago kasi that time, wala pa namang TV, ang kuha lagi doon, black and white. Pero yung style na ito dati, eto na rin yun. Kasi ngayon, may TV na, colorful na, nakikita na, na-appreciate na natin yung iba't ibang kulay. Pero back then, kung mayroon lang tong colored na itsura, ganyan na rin yung design. Even sa mga sapatos, napansin nyo ba? Pasensya na kayo, Kobe Bryant fan ako, no? Mga sapatos ni Kobe, what do you call that? May tawag sila dyan, yung protro. Inuulit-ulit lang yung design. Even yung mga next generation basketball players ngayon, karamihan ng design nila hango sa design ni Kobe. Mamba mentality talaga eh. Tingnan niyo yung mga sapatos nila. Ay, hindi niyo rin makilala kahit sabihin ko. Yung mga NBA player. Pero what does it mean? Ang buhay, paikot-ikot lang. Design, paikot-ikot lang. Sapatos, kahit nilaunch na noong 2008, ngayon 2025, paulit-ulit lang ding nilolaunch. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes chapter 1, verse 8, everything is wearisome.
and tiresome beyond description. Lahat ng bagay, kapag mali at hindi natin alam ang purpose ng ating existence, lahat ng meron dito sa mundong ito, nakakapagod. Nakakaubos. Sabi ni Solomon, it's wearisome, it's tiresome beyond description. No matter how much we see, we are never satisfied. No matter how much we hear, we are not content. And you know what? People nowadays are so bored and looking always for excitement or unique from the old things since ito ay paikot-ikot lang. Tama ba? Napansin nyo ba? Dati, sabi mo magkaroon ka lang ng ganitong bagay, sasaya ka na. Nag-launch ulit ng panibagong model ng bagay na meron ka. Malungkot ka na ulit. Nag-aangad ka na ulit na sana magkaroon din ako ng iPhone 16. Next year, ilo-launch na yung iPhone 17. In fact, hanggang sa mamatay na tayong lahat, meron pang next iPhone 100, iPhone 111. Kasi tama yung sinabi ni Solomon, imagine wala pang gadget that time. Alam na ni King Solomon, ano man yung nakikita natin, we are never satisfied. Dati, sabi mo noon, tama lang nung naka-receive ka ng 5,000, Lord, makakakita lang ako ng 5,000, siguro masaya na ako. Hindi, kumita ka 5,000. Naghangad ka ulit, Lord, siguro kung magte-10,000 lang yung sweldo ko, sasaya na naman ako. Lord, siguro kung 20,000, madadagdagan na naman kasiyahan ko. Kung 50,000, siguro mas lalong masaya hanggang 100,000. And I'm telling you, kahit million pa yung kitain mo in a month, kung hindi mo alam ang purpose ng existence mo, maglolong ka pa rin for always something and getting and getting. Question mga kapatid, when is enough enough? Kailan mo masasabing enough na? Kasi si Solomon nga, pinakamayaman, sabi niya, kahit anong nakita ko, I was never satisfied. Kahit anong narinig ko, I was never content. We are not content because life is monotonous. Monotonous. Paulit-ulit lang. Grabe, no? Ang hirap naman mabuhay, paulit-ulit lang. Eventually kasi, lahat din tayo, no? Pare-parehas ng kahinatnan. 6 feet under. O yung iba, baka magpakremate tayo, pero eventually, lahat tayo mamamatay. Right? Number 2, na observation ni Solomon, una daw, sabi niya, life is monotonous, paulit-ulit lang. Sumunod, life is fleeting. Ito po yung aking na-share nung tayo ay nangaral kila si Sir Jerome. Sabi ng Ecclesiastes chapter 1, verse 11, we don't remember what happened in the past. And in future generations, no one will remember what we are doing now. Imagine, tanungin ko kayo, yung lolo't lola ninyo po, di ba may nanay tatay yun? Kilala nyo pa kaya? Di na. Alam nyo kaya yung way of living ng ating mga lolo sa kuko? Meron pa po ba nun? Di ba? Di ba? Apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kuko. Meron ba nun, ma? Hindi, sige, para hindi na masyado malayo. Kahit na lang yung lolo mo sa tuhod, alam nyo ba yung way of living nila? Walang nakakaalala. Why? Because life is fleeting. Kahit yung mga bayani nga natin ngayon napag-uusapan na lang siya nung nag-aaral ka doon sa araling panlipunan. Tama? Pero, naalala mo pa ba ngayong mga nakapagtapos ng pag-aaral? Naalala nyo pa ba yung mga tinuro sa atin kailan na birthday ni Jose Rizal? I think it was June 30. Ay, hindi. December 30 yata. Tama ba? O, di ba? Marami. Mga bagay. Paulit-ulit. Life is fleeting. Una, hindi ka na maalala kung ano yung ginawa mo noon. Tama? Sino ang asawa ni, sino nga yung nagmumura? Ni General Luna. Kilala nyo? Si Mrs. Luna. Ang galing nga. Ang galing nga. Siyempre, asawa talaga. Hindi ko nga alam kung may asawa siya. Pero alam nyo, paulit-ulit lang ang nangyayari sa atin. Pangalawa, life is fleeting. Kung ano yung ginawa mo ngayon, hundreds of years from now, wala na makakaalala. Maybe kahit nga 10 years from now, wala na makakaalala. Why? Yun yung sinabi niya ni Solomon, as he observes life, no one will remember what we are doing now. Kaya be very careful mga kapatid. Baka sobra kang pasikat sa jowa mo. Makakalimutan ka rin yan. Lalo kapag hindi tama yung proseso ninyo.
Yung kunwaring mahal-mahal, nako, laman lang yan, di totoo yun. Kasi totoong pagmamahal, pinagmamalaki. At kahit ipagmalaki mo, pag namatay tayong lahat, hindi ka rin maalala niyan. Parang sa patay. Anyway, basahin ko muna to. Sabi ni David in Psalms 139 verse 4, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Paalala mo sa akin, Panginoon, na gaano lang kaikli ang buhay ko dito sa mundong ito. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. Kaya yung salita pong footprints under the sun, na nandoon, pero pagdaon lang ng wave, wala na. It's the same thing with our life. Nabubuhay tayo, yung generation natin ngayon. But pag bagong wave ng next generation, wala na po tayong lahat. Nakalimutan na rin nila tayo. Because that's life is fleeting. Naalala ko lang, nung kasi normally, pagpatay, yung eulogy, kung tawagin, di ba? Normally, yung madalas nasasabi, ay yung mga kabutihan ng tao. Naalala ko yung lola ko po na namatay. Ang mga testimony ng kanyang, ang mga naalala sa kanya ng kanyang mga apo, kung paano siyang una, syempre maganda yung magsisimba po kasi mga devoted Catholic po yung aking mga kapamilya sa lolo at lola. So every Sunday at 5 a.m. Tapos after daw po noon, pag uwi ng Sunday, tuturuan naman silang magtongit, magbaraha and everything. No, parang yung mag-asawa, nung namatay yung lalaking asawa, inimbitahan si pastor. So syempre, pag ikaw pastor, mangangaral ka, dapat kahit papaano, maganda yung sasabihin mo dun sa namatay. Alam nga naman sabihin mo, talaga to, wala kang kwentang tao. Buti nga ako, namatay na to eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Syempre, mag-iimbento ka. Kaya nung pagtayo ni pastor, mangangaral siya. Hindi po ako yun ha. Kwento ko lang po ito. Walang basagan ng trip. Sabi nga ang pastor, alam niya po, itong si Mang Totoy, napakabuting ama. Siya po ay great provider sa kanyang pamilya. At yung mga anak niya, lagi niya pong sinasamahan. Sobrang pinagpala ang kanyang pamilya sa buhay ni Mang Totoy. Ngayon, umiiyak na sana yung asawang babae. Tapos sabi niya, sabi niya doon sa panganay na lalaki, tingnan mo nga yung sinasabi ni pastor kung sino yung nakahiga doon sa kabaong. Parang hindi tatay mo yun eh. Parang ibang tao yung sinasabi ni pastor. Di ba? Bakit? Walang makakaalala ng iyong ginawa. That's just how, yung describe ni Solomon sa buhay. Kaya mga kapatid, ganun din tayo, mapaalalahanan tayo gaano kaikli ang buhay natin para sayangin mo sa mga maling bagay. Para ubusin mo yung oras mo, kaka-longing for something, tapos di ka rin naman masasapatan. Kaya ano po ang nangyari sa tao? They invented a word that's called humanism. Na kung saan, basta wala kang tinatapakang tao, basta wala kang sinasaktan tao, okay lang yan. Kahit same-sex relationship, okay lang yan. Kahit, alam mo yun, iba-iba tayo ng pananaw. Kasi sabi rito, meaning ng humanism, the denial of any power or moral value to that of humanity. The rejection of religion in favor of belief in advancement of humanity by its own effort. Ang mga na-instill sa atin, gumawa ka lang lagi ng mabuti. Kaya nauso po yung mga salitang philanthropist. Yung gagawa ng mga charity, ng foundation, ng environmentalist. Yung kailangan gumawa ka lagi ng mabuti. Pero dapat may camera. Para nga naman may maipost ka. Sabi pa naman ng Bible, kung ano yung ginawa mo sa kanan, huwag mo na ipaalam sa kaliwa. Hayaan mo ang Diyos ang magpala sa'yo. Pero dahil hindi nila alam ang purpose of existence, basta ang alam nila, tumulong tayo sa Mother Earth, magtanim ng puno. Gumawa lagi ng mabuti. And I'm telling you, wala naman pong masama sa mga ginagawang pang-humanism. Pero pag hindi natin ang alam ang tunay na purpose natin buhay, kahit gawin mo yan, hindi ka masasapatan. Kasi kahit gagawin mo yan, maghahangat ka lang lagi ng appreciation. Gusto mong ma-award ka ng Nobel Peace Award. Ikaw yung pinakamabait na tao sa buong mundo. Yung kailangan ka na rin namin gawing santo. Kasi sa Vatican, di ba, meron doon, I think, 18 years old na ginawang saint.
At alam nyo, ang naging bisyo niya, yung maglaro lang ng online games. Grabe, no? Yung mga mahilig mag-ML dyan. Tsaka yung mga mahilig sa online games. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, parang St. Carlos Assisi yata, something like that. Kung di lang po ako nagkakamali, search nyo na lang. Ha? Ang bisyo daw ng bata, mabait siya, devoted Catholic, tapos mahilig daw maglaro ng games. Yung mga adik na adik dyan sa games, gagawin kitang santo. Pag di ka tumigil. Kasi maagang kinuha ni Lord yun eh. May sakit lang po yata siya sa brain. Pangatlong bagay na, alam niyo yun, na naobserbahan ni King Solomon. Una daw, life is monotonous, tonus. Pangalawa, life is fleeting. At itong nakakalungkot na observation ni King Solomon, in spite of all the wealth and richness of his life is empty. Sabi ni Solomon, so I set out to learn everything from wisdom to madness and folly, but I learned firsthand that pursuing all this is like chasing the wind. Sabi ni Solomon, natutunan ko ng lahat ng bagay. Ano yun? Mula sa katalinuhan, karunungan, hanggang sa kabaliwan and folly. Kasi on the latter part ng buhay ni King Solomon, dahil po siya ay nag-asawa ng iba't ibang lahi, sumamba na rin siya sa Diyos-Diyosan. Nakalimutan niya yung Diyos na nagbigay sa kanya ng wisdom. Nakalimutan niya yung nag-iisang Diyos na nagpala sa kanya. Dahil nga, ang dami niyang ang dami niyang naging babae. So sabi niya, natutunan ko, I learned firsthand, pursuing all this is like chasing the wind. He used to be a godly person, a perfect king and full of wisdom. But since he cannot find the meaning of life, bandang uli, sumamba na lang din siya sa Diyos-Diyosan. Life is empty. Kaya mga kabataan, laging nga nakakanta nila, di ba? Let's make the most of the night like we're gonna die young, living young, wild, and free. O yung mga palusot ng mga kabataan, YOLO, you only live once. Tikman na natin tong drugs. Tikman na natin tong bar na ito. Gawin na natin yung mga bagay kasi nga, you only live once. Tama nga naman. But you're not gonna die once pag hindi mo inayos ang buhay mo sa Diyos. Kasi 2 beses ka mamamatay. Mamatay ka sa panlaman, mamamatay ka kasama ng Satanas sa impyerno. Mamili ka. Yeah. Kaya kung sa tingin mo, hawak mo ang buhay mo, pakialam ko, pastor, pakialam nyo, buhay ko to. Sabi ko nga nung Friday na nagpe-fellowship kami nila Joshua, your sin may be personal, but the effect is communal. Parang feeling mo, ikaw yung na-addict ngayon. Hindi, kapatid, nadadamay buong pamilya mo. May pamilya kang mawawasak, may pamilya kang malulungkot. Tama ba? Pati yung government, masasayang yung tax na binabayad ng karamihan para lang sa'yo kasi magiging salot ka sa lipunan. Salot talaga. No? Kapag ka nagpatuloy ka sa pagdadrugs mo, pag nagsugal ka na nagsugal, nalugi ka, ano gagawin mo? Bebenta mo yung mga gamit niyo sa bahay, magnanakaw ka, pambili ng bagay para makapagsugal ka. Your sin may be personal, but the effect is communal. Pag hindi ka tumahil sa wrong relationship, mabubuntis ka na maaga, yung nanay, tatay mo nagtatrabaho para buhayin ka, pati apo mo nila, mapipilitan silang buhayin dahil sa iyong kasalanan. Am I talking to someone? Kasi nangyari sa akin yan na-share ko nga sa kanila. Dahil ako rin po, inuna ko yung kalandian ko dati, nung kabataan, ang dahilan ko rin, buhay ko to, wala kayong pakialam. Nakilala ko si Sister Donna, nabuntis. Yung nanay ko, na walang kinalaman sa kalokohan pinagagawa ko, naapektuhan siya. Siya ngayon ang kailangan magbayad sa ospital. Siya ngayon ang nagpabinyag kay Mandre. Siya ngayon ang kailangan gumastos sa karamihan ng bagay na hindi naman niya ginawa. Kaya kapatid, magbantay ka naman sa ginagawa mo. Kahit akala mong patago, yung epekto niyan, communal. Amen. Patago kayo nagre-relationship, dama yung iba eh. Kasi may isip nila, si kuya nga nagawa yun, ako rin gagawin ko to. Ang bihirang patis yan. No? Gusto ko na kayong pangalanan eh. Ayaw magsitigil. Joke lang po yan. Mahal ko po kayo kay Lord, pero kapatid, find your purpose in life para hindi kung ano-anong ginagawa natin. Because your sin may be personal, but the effect is communal. Kala mo lang wala naapektuhan pamilya mo. Your irresponsibility in life
will be somebody else's responsibility pag hindi ka naging responsible. Kahit sa bahay lang, simpleng paghugas ng pinggan. Pag hindi mo ginawa, bukas na lamang yan. Sino maghugas nun? Matakot ka pag naghugas yung mag-isa, may multo sa inyo. Pero hindi, sino gagawa nun? Yung maring iba mong kapatid, yung nanay, tatay mo. It's supposed to be, it's your responsibility. Mga simpleng bagay lang ha. Sa pag-aaral, responsibilidad mo mag-aral, pero ginawa mo maglakwatsa na maglakwatsa. Tapos magtataka ka, yung mga kaklase mo, nakagraduate. Ikaw, ano ginawa? Wala, naglakwatsa lang. Your sin may be personal, but the effect is communal. Now, question, kung tatlong bagay sinabi ni King Solomon, life is monotonous, life is fleeting, and life is empty. Now, question mga kapatid, is there any purpose of existence? Meron ba talaga dapat tayong, or meron bang purpose ang existence sa ating buhay? And finding the purpose of existence of our life, wag mo sisimulan sa sarili mo. Kasi madalas, sinisimulan mo ang purpose ng iyong buhay sa mga tanong na ganito, what do I want to be paglaki ko? Pagtanda ko, ano bang gusto ko? What should I do in my life? What are my goals, ambitions, dream for the future? When will I get married? Patid, ito na, sorry, natamaan lang. Okay? Maganda naman yung mga tanong na yan pang personal, pero if you want to know the purpose of your existence, huwag mong simulan hanapin sa sarili mo. Kasi hindi ikaw lumikha sa sarili mo. Kaya nga, di ba, napakaraming mga self-help books ngayon na ang mga tinuturo, consider your dreams, go for it, find your strength, believe you can do it, be disciplined. Napakaraming mga self-help books para sa pangsarili. Pero at the end, hindi pa rin nila kayang ma-identify or matuklasan ano nga bang purpose ng aking existence. Kaya nga yung iba sa atin, naging kataga ko to nung kabataan ko, di bali ng tamad. Hindi naman pagod. Di ba? Yan ang minsan natin motto in life. Di ba? Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Okay, bakit? Kasi nga, we don't know how to find the purpose of our existence. And if you want to find it, sino dito gusto malaman ang purpose ng kanyang existence? Sumigaw ng amen? Don't find it and don't start it within yourself. Magkakamali ka agad, kapatid. Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, pag ginanap mo yung purpose mo sa buhay, sa sarili mo lang, it's not gonna work. Kaya pala sabi ni King Solomon, alam niyo po yung the word under the sun, yung sinabi ko kanina, 29 times itong sinabi ni King Solomon, kasi po ang meaning ng under the sun is yung na-identify lang ni King Solomon based on his senses. It's more of a nature governed, a world without God. Ibig sabihin, nothing beyond this space and time environment. Mga human senses lang ni King Solomon na-identify niya, walang kasamang spiritual. Buti na lang, na-identify ni Solomon na life is meaningless dito lang sa temporal or sa mundo. Kasi kaya niya sinasabing under the sun. There is nothing new under the sun. Kasi yun lang yung base sa kanyang senses. At alam niya, meron pang higit beyond the sun. At walang iba po kundi yung kanyang Diyos. Kaya tingnan nyo ang nagibabala ni King Solomon on the latter part, on the last verse ng Ecclesiastes. In Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Sabi ni King Solomon dito, remember your Creator. Sabihin nga natin, sabihin mo sa katabi mo, remember your Creator. Ang ganda pa sinabi niya, in the days of your youth, before the days of trouble come. Darating at darating ang trouble. Mga kapatid, ang maganda po, siguro, bago pa dumating yung trouble, naalala natin ang Diyos. Because whether we like it or not, we're all gonna face troubles in life. Yung iba sa atin, kakalabas mo lang sa trouble ng buhay. Yung iba, papasok ka pa lang sa trouble ng buhay na harapin mo. At yung iba naman, nasa gitna ka ng trouble. Kaya bago pa daw dumating yung trouble, habang bata pa tayo, kilalanin at maalala na natin ang Diyos. And the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Kaya nakaka-appreciate din po yung mga lola at lolo natin. Kasi sa kanila, baliwala sa kanila ang gadget.
Tuturuan ka nila ng basic way of living things lang. Mas nakaka-appreciate yung simplicity of life, yung the beauty of life na masyado tayong nag-aangat ng mga naalok dito sa mundo. Masyado kang na-FOMO o fear missing out kasi feeling mo na pag-iiwanan ka sa gadget, na pag-iiwanan ka sa laruan, na pag-iiwanan ka sa boyfriend. Pero yung pagtanda natin, ito lang din sasabihin natin, we find pleasure, no pleasure in what the world has to offer. Kasi nasabi rin siya ni King Solomon. So, question again, is there any purpose of existence? Your purpose of existence starts with God. Walang ibang mga kapatid. Hindi kay pastor, hindi sa church mo matatagpuan ang purpose of your existence. Hindi sa trabaho mo, hindi sa asawa mo, walang iba kung hindi sa Diyos. The answer to all the questions about why, matatagpuan mo yan sa Diyos. Bakit diyan ka sa lahi na yan pinanganak? Tama? Yung iba sa inyo, sa sobrang hirap, minsan naisip na rin natin, sana sa lahi na lang ako ng mga Ayala. Yan, di ba? Nila Gokong Wei, nila Henry C. Pwede naman kung sa iyo lang sa iyo lang. Isipin mo, sana doon na lang ako. Kasi BDO, they find ways. Pag hindi ko na alam yung nangyayari sa buhay ko, pupunta lang ako sa BDO, they find ways. Di ba? Sana ang pamilya ko na lang, lahi nila Elon Musk. Para di ba, sobrang yaman mo. Pero hindi. You know, whatever you're wise in life, ano man yung mga tanong mong, bakit Lord, ganito nangyayari? Bakit dito ako pinanganak? Bakit ganito itsura ko? Bakit ganito sitwasyon namin? Bakit ganito kulay ko? Lahat yan matatagpuan mong sagot. Walang iba kundi sa Diyos. Kasi sabi mismo ng Isaiah 43 verse 7, bring all who claim me as their God. Dali mo lahat ng mga nagsasabing ako ang Diyos nila, for I have made them for my glory. It was I who created them. You were made for God and not God made for you. Madalas kasi ginagawa natin, magdesisyon ka sa buhay mo, huli na si Lord. Actually, tatawag ka na lang kay Lord pag sablay yung ginawa mong desisyon. Pero hindi, dito pinapaalala sa iyo ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos ang lumikha sa iyo, ikaw ay para sa Kanya at ikaw ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, the Creator gets to define the purpose of His creation. If you want to know the purpose of your life, starts with God. Kaya sabi ni King Solomon, di ba, remember your Creator. In the days of your youth, alalahanin mong yun ang Diyos. Actually, dun sa Ecclesiastes chapter 12, sabi ni Solomon, alalahanin mong yung mahilikha, remember your Creator, bago pa maubos ang iyong ngipin, bago pa manlabo ang mata, bago pa manakit ang tuhod, bago pa higupin ng lupa ang iyong buong katawan, sapagkat sa alabok tayo nanggaling, sa alabok din tayo babalik. Bago pa daw lahat mangyari yon, alalahanin at kilalanin mo na ang iyong Diyos. Because if you want to know the purpose of your life, of your existence, ask your God, your Creator, because the Creator gets to define the purpose of His creation. Parang ito pong telepono na old school. Nung panahon na yon, walang makakapag-identify niya. Alam niyo po ba sino nakapag-invento ng telephone? Si Alexander Graham Bell. At dahil siyang naglikha, siya lang ang makakapag-design o makakapag-explain ano nga bang purpose ng kanyang kahoy na may wire, na may bell or something, kung ano man yan. Ano bang purpose niyan? Walang ibang makaka-define kung hindi yung lumikha. And it's the same thing with our life. If you want to know your purpose of existence, starts with God. Even itong clicker na ito, kapag hindi natin alam ang purpose, syempre kailangan tanungin mo sino yung lumikha. At doon sa lumikha, tsaka natin siya magagawa, ay ito pala ay clicker, pangpindot ng laser, pangpindot ng next. Kasi kung hindi natin alam ang purpose, baka dial ako ng dial dito. Hello? Parang wala. Hello? O kaya, pangkamot ng mga... Pangkamot. Why? Because if you don't know your purpose of existence at hindi mo sinimulan sa Diyos, normally po, 3 things nangyayari sa ating buhay. It's either we're gonna misuse our life, we're gonna abuse our life, and the end, will become useless. Kapag alam niyo yun,
Tulad na itong bagay na to, hindi natin ginamit according sa kanyang purpose of existence. Maaaring gawin ko na lang siyang laruan, bato-bato ko na, alam mo yung pang tumbang preso. Mami-misuse, ma-abuse, and in the end, magiging useless. And how many of your relatives, of your friends, yung mga kakilala mo, that they don't know the purpose of existence, nakita mo na lang, naabuso sa drugs, naabuso sa lalaki, sa babae, sa bisyo, and find themselves na parang useless naman ang buhay ko. How many lives you know na nagsasuffer ng ganyan? And mind you hindi lang ito nasa labas ng church. Minsan nasa church na nga, nami-misuse pa ang buhay. Nasa church na nga, inaabuso pa yung sariling buhay. Because we don't know the purpose of our existence. Sabi ng Job chapter 12 verse 10 as we end, it is God who directs the lives of His creature. Sino daw nagdadirect ng buhay natin? Walang iba kundi ang Diyos. Everyone's life is in His power. So you won't discover your life's meaning by looking within yourself. Hindi mo dapat itanong ano makakapagpasaya sa akin, ano makakapag-satisfy sa akin. No. Kasi hindi ikaw ang create sa sarili mo. That's why hindi mo ma-identify ang purpose mo sa sarili mong kaalaman. Only God can do it. Amen? Sa Diyos mo lang matatagpuan ang tunay na purpose ng iyong buhay. Parang naalala ko po dun sa page namin sa kotse, dun sa Suzuki XL7, nakakatuwa kasi finally may naglakas ng loob mag-comment ng ganito. Kasi yung mga simpleng tanong nila patungkol sa kotse, kung babasahin lang sana nila yung manual, hindi na sila parang nagmumukhang walang alam doon sa page. Kasi ultimo pagbukas ng aircon, hindi nila alam. Ultimo, anong ibig sabihin ng S at L, doon ano ba to? Small, large, doon sa cambio, hindi nila alam. Kaya sabi niya, huling-huli sabi niya, to all car owners, ugaliin po nating magbasa ng owner's manual. And marami naman din sa atin, tama ba? May binili kang bagay, anong ginawa mo sa manual? Tinapon. Nagmagaling Tapos nung nasira, siya nga pala yung manual. And it's the same thing with our life. Kailangan matutunan din natin ano na ba ang totoong manual ng ating buhay. At meron namang iniwan si Lord Pakipindot na yung next slide mga kapatid. Ano natin? Simple lang. Yung Bible natin is our life instruction manual. That's why we have to read carefully. It contains necessary operating instruction and warnings from the manufacturer. Pansinin mo, yung buhay mo ngayon, nung hindi ka pa nakakakilala kay Lord, di ba? Normally, puro sablay. At minsan, kahit nakakilala ka na kay Lord, pag hindi pa rin natin binasa ng maingat ang kanyang salita, ang nangyayari sa atin, hindi na tayo nagbibisyo, pero masama pa rin yung loob natin sa kapwa. Hindi na tayo nagmumura, pero mahilig pa rin tayo magtanim ng galit. Hindi na tayo, alam niyo po yun, nagsusugal, pero malainggitin pa rin tayo. Because, kung mapapasa lang daw po natin carefully ang salita ng Diyos, it will guide us the instruction, the warnings. Kaya nga po sabi ng 2 Timothy, yung salita daw ng Diyos are perfect for correcting, rebuking, and encouragement to all of us. So let's just continue to read our Bible. Find time to read your Bible. You want to know your purpose of existence? Starts with God. How will you start with God? Read your Bible. And read it carefully. Kasi marami naman po nagbabasa ng Bible pero hindi naisa sa pamuhay. They just read it, they just hear it, but they don't obey it. But if we're just gonna obey kung ano yung sinasabi ng Biblia, I'm sure every one of us, makakatungo tayo doon sa purpose ng ating buhay. Kaya nga po sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God.
Is your relationship brings glory to God? If not, kapatid, tigil mo. Is your workplace, yung ginagawa mo sa trabaho mo, nakapagbigay ka ba ng glory kay Lord? Kasi sabi rito, kahit man lang sa pagkain o pag-inom, whatever we are doing, let's all give the glory to God. Now, mahirap magbigay ng glory kay Lord pag laging sablay yung ating ginagawa. That's why we need to do it with excellence. And if you're still longing for something that is worth living and dying for, simple lang sabi ng ating Panginoong Jesus in John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Are you lost right now with your way of life? Go back to Jesus. Are you looking for truth? Because facts are not always the truth. Hindi porket ipresent sa iyo lahat ng totoo ay totoo na nga. Kailangan meron pa rin tayong basihan. What is called a purpose of existence is also an excellent reason to sacrifice everything. And you know what? Jesus is worth living and dying for. Because that's our purpose of existence, to give glory to the one who made us. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo. Because the truth is, mga kapatid, the only life worth living is a life lived for God. Marami tayong plano sa buhay. Hallelujah. Many are the plans in a man's heart, but the Lord's purpose that prevails. And that is our purpose of existence. Starts it with God. Let's worship the Lord. Hallelujah.